Ayun, ayun. Kinabahan po ako. Magandang gabi po at magandang umaga po sa Pilipinas. Share ko lang po, last year po nung tinanggap ko po yung Panginoon sa buhay ko. Matagal po bago po ako tumanggap kasi matagal na po akong inaayang mag-Bible study ni Ate Shan. Lagi po akong tumatanggi. Parang ayoko pong kasing parang mag-commit kasi mas naaano po ako sa sa mundo, mas nag-e-enjoy. Pero one day, ayan niya rin po ako, napilit niya. Sabi ko, parang isa lang, parang ganun po. Tapos po, si Ma'am Casey po yung nun nag-win po sa akin. Tapos po may, yun po, parang yung nagtuloy-tuloy po yung Bible study namin. Tapos po, minsan yung darating ka sa point na parang, kasi sa daming pagsubok po sa buhay, parang yung mapapaisip ka, yung parang minsan, parang ayaw mo na. Yung parang sinusubok ka, kasi yung parang ayaw mo lang magpatuloy, yung parang minsan parang napipilitan ka na lang kasi nakikita mo yung pamilya mo buong naglilingkod. Tapos parang nakakahiya kasi parang kung titigil ka, tapos yung pamilya mo naglilingkod, parang yung kaya parang nagpapatuloy po ako kasi yung parang nahihiya na lang ako, parang napipilitan na lang. Tapos po nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, parang ayoko po yung yung pagkaramdam na to. Parang ayoko po yung naglilingkod ako dahil napipilitan ako, yung parang wala na po akong excitement sa paglilingkod. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng yung lakas para magpatuloy. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa buhay ko, kung anong mangyayari sa buhay ko, kung mawawala po ako. Tapos, nung isang beses ko, yung natandaan niya po, Pastor, yung po kayo dun sa parang sa mga backslide, din yung parang check your heart. Yung talagang natamaan po talaga ako nun, yung talagang umiyak po talaga. Tapos, yung sinabi ko po na parang blessing po yung yung preaching niyo kasi kasi pag ganun yung nararamdaman ko, yung parang yung parang sinausap ko ako ng yung Panginoon, yung parang yung parang parang magpatuloy ka kasi yung parang sayang naman yung yung nasimulan mo, tsaka mas yung naglilingkod yung pamilya mo, yung parang ganun. Sa madaling salita po, parang nagpatuloy po ako, yung parang nagdadasal po ako na sana hindi po yung mahinto. Tapos po tapos po yung dapat po matatapos ko na po yung yung Bible reading. Inulit ko po kasi binasa ko po kasi sa Tagalog, kasi po yung parang binasa ko po yung sa English, parang wala po ako natandaan, yung parang wala pong pumasok. Kaya sabi ko, Lord, baka di ko matapos yung yung pagbabasa ng Bible ngayong taon. Inulit ko po siya sa Tagalog para mas maintindihan ko po siya. So, ayun po, naman po, parang nag-grow naman po pa konti-konti. At gusto ko lang pong i-share na pinagpipray po talaga namin to. Next year pa lang po, parang kasi po nagbabala kami umuwi sa Pilipinas sa December para po magpa-check up sa sa OB, kasi po yung regla ko irregular, parang every month po, parang 2 weeks akong nagkakaroon ng regla. Tapos po ang taas na sugar ko, so di ko po talaga in-expect na yung mabubuntis po ako, kasi yung na-delay po kasi ako ng 2 weeks. Sabi ko, parang iba yung pakiramdam ko, parang yung sakit ko na nararamdaman ako sa katawan, parang iba po. Sabi ko kay Jay,
Sabi ko, bibili ako ng pregnancy test, magte-test ako, sabi. Tapos po, pagka-test ko po, kinakabahan ako kasi di ko po alam yung parang paano yung patiramdam. Tapos, pagka-test ko po, sabi doon sa pregnant. So, umakyat po ako sa taas, sumisigaw ako. Sabi ko, I'm pregnant. Sabi ko, buntis ako. Sabi ko ganyan. Kasi po, di ko in-expect. Kasi nga po yung mens ko irregular. Isa po ko sa dahilan kasi sa pag-uwi namin talaga yung pagpapacheck up sa office. So, sabi ko, ito parang blessing. Sabi ko ganyan. Di namin to pinagpipray na yung sabi ko. Pero siguro, sabi ko, may plano yung Diyos, sabi ko. May plano siya sa buhay namin. Kaya, sobrang blessing po. Yun lang po. Purihin po yung Panginoon. Amen. Amen.